Uy, tingnan nyo to mga ka-DIY. Isang simpleng bahay pero may bagong level up na railings. Solid, malinis at sariling gawa pa. Tara, samahan nyo kami kung paano namin ginawa to. Silipin natin ang pinaghirapan natin. Hindi man tayo pro pero pwede natin ipagmalaki ang gawa natin. Dito lang yan sa Inkin DIY. Simulan na natin. Ngayon, measure muna tayo. Dapat eksakto. Walang pwede na dito. Dahil ang goal natin, matibay at pulido. Habang nagmamarka, tandaan, measure twice, cut once, para iwas sayang sa bakal at effort. Then cutting time. Ito ang mga bakal na ginamit natin. 2 pirasong 1 by 2 inches tubular, 30 feet ang haba niyan. 8 pirasong 1 by 1 inches tubular, 20 feet din ang haba ng bawat isa niyan. Simple lang ang materyales, pero ang resulta, panalo. Dahan-dahan, steady lang. Parang nagluluto lang. Kapag minadali, hindi masarap ang kalalabasan. Habang ginagawa natin to, ramdam na agad. Unti-unti nang nabubuo ang project natin. Siyempre, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating all-around specialist at assistant. Welding, cutting, sukat, buhat, check lahat yan. Ngayon, dito na tayo sa pinaka-foundation ng railings, ang frame. Ito ang magsisilbing buto ng buong structure, kaya kailangan solid at pantay. Inaalay natin ng mabuti bawat piraso. Sinisigurado na level at tamang pwesto. Kasi kapag maayos ang pundasyon, sigurado tatagal ang buong railings. Hindi lang pang display, kundi pang matagalan. Ngayon, welding time. Bawat kanto, tinamaan natin na maayos ng weld. Yung tipong kahit sandalan pa yan, hindi basta-basta bibigay. Hindi pwedeng tikim weld lang. Kailangan sigurado, safety muna bago forma. Habang tinatapos natin ang frame, chine-check natin bawat sulok. Baka may nakaligta. Baka may kailangan pang ayusin. I-weld natin yan. May bakal doon sa loob. Yung din sa kabila. Ito guys. Welded. Matibay siya. Hindi siya matanggal. Para safe tayo. At alam nyo ba? Hindi naman talaga tayo professional welder. Nagsimula lang to bilang pampalipas ng oras hanggang sa naging hobby na natin na talagang kinagigiliwan. Minsan, si curiosity na sisimula. Tapos biglang, eto na, gumagawa ng sariling projects. Ngayon, dito tayo sa reyas o tinatawag natin na spindles ng railings. Gagawa muna tayo ng unang set, parang sample kumbaga. Pagkatapos, ikakabit na natin agad para makita kung tama ba ang spacing, alignment, at overall itsura. Test fit muna bago tuloy-tuloy para siguradong walang mali. Okay, all goods, pasado. Ayos ang alignment, swak ang spacing, kaya tuloy-tuloy na tayo sa paggawa ng lahat ng spindles. Dito na papasok ang paulit-ulit na cut, align, grind, weld, repeat. Isa-isa natin ginagawa ang bawat piraso. Sinisigurado na pare-pareho ang sukat at pantay ang pagkakalagay. Kasi kahit maliit ang diferensya, mapapansin agad yan kapag nakabit na lahat. Kaya dapat consistent tayo from start to finish. Hindi lang basta kabit. Every piece, pinag-iisipan ng pwesto. Tinitingnan natin kung balance ba, kung malinis ba sa mata, at kung matibay ang kapit. At syempre, hindi mawawala ang regular checking. Well, dito, siguraduhin na kumapit ng maayos, grind doon para malinis at smooth ang finish. Inspection ulit
double check kung may kulang o dapat pang ayusin. Minsan, babalikan pa natin yung mga naunang kinabit just to make sure na walang na-miss. Kasi mas okay na yung sigurado kaysa magsisi sa uli, di ba? Habang tumatagal, bumibilis na rin ang galaw natin. Pero kahit mabilis, hindi natin sinasakripisyo ang quality. Hanggang sa mapansin na lang natin, halos buo na pala. At dito na natin masasabi, worth it ang pagod. Worth it ang tiyaga. Kasi bawat bakal na nilagay natin, may kasamang effort. At ayan na! Mula sa simpleng bakal, naging isang matibay at magandang railing. Nagsimula tayo sa sukat, dumaan sa putol at welding, hanggang sa unti-unting nabuo ang bawat detalye. Hindi ba tayo eksperto? Pero sa tiyaga, diskarte, at konting lakas ng loob, nakagawa tayo ng isang project na talagang maipagmamalagi natin. Kaya kung may gusto kayong simulan nyo na. Baka yan na rin ang susunod yung passion. Hanggang sa susunod natin na project, mga ka-DIY, ingat kayo. Bye!